Okay, hello everyone. Ang lecture natin ngayon tungkol sa Sikolohiyang Pilipino. Pag-usapan natin ano ang Sikolohiyang Pilipino. In this lecture, kapag sinabi kong SP, I am referring to Sikolohiyang Pilipino. Mahaba kasi bigkasin, maraming syllables kapag Sikolohiyang Pilipino, so SP na lang for short. Meron akong dalawang tanong na gustong sagutin in this lecture. Number 1, ano ang Sikolohiyang Pilipino? At number 2, bakit dapat pag-aralan ng isang psych major ang Sikolohiyang Pilipino? Simulan natin sa number 1. Para mas maintindihan natin yung term na Sikolohiyang Pilipino, i-dissect natin yung terms, Sikolohiya at Pilipino. Alam nyo na yung Sikolohiya, no need to dig deeper into this. This is the scientific study of human behavior and mental processes. Introduction to psychology pa lang, pinag-aaralan na yan. Pumunta tayo doon sa term na Pilipino, mas mahalaga to, no? So, sino ang Pilipino na pinag-uusapan natin sa SP? Okay? Paano mo malalaman na Pilipino ang isang tao kapag meron siyang dugong Pilipino, ancestry? Pilipino ka kapag pinanganak ka sa any parts in the Philippine territory, Pilipino ka. Filipino citizen ka. Pero sa SP, meron pa tayong isang definition ng pagka-Pilipino that goes beyond ancestry and citizenship. Kapag ang kulturang ina-identify mo sa buhay mo is Pilipino at yun ang ina-apply mo in your everyday life, kulturang Pilipino, kahit wala kang ancestry of Filipino, kahit hindi ka Filipino citizen, pwede ka pa rin ma-consider na Pilipino. Ni-lecture ko yan. Hanapin nyo na lang sa playlist ko ang title, Culture and Psyche. Sa SP, tinatanggap natin yung cultural basis of being a Filipino. So, pwedeng lahing Kanu ka, matangkad ka, blonde ka, matangos ang ilong mo, green ang mata mo, lahing Kanu ka, pero pwedeng pusong Pilipino ka. Yan yung ibig sabihin ng pusong Pilipino. Yung culture na pinapractice niya, pang Pilipino. Nagtatagalog na rin, kumakain ng Filipino dishes, yung mga mannerisms niya, pang Pilipino na rin. So in that case, sa mata ng SP, ang isang Kano pwede pa rin maging Pilipino. Ganyan din nangyari kay Justin Brownlee. Si Justin Brownlee ng import ng Barangay Ginebra, Kano naman yan eh. Pero bakit siya pinagbigyan ng Philippine government na maging Pilipino? Kasi si Justin Brownlee, pusong Pilipino. Yung culture na ina-apply niya in his everyday life, pang Pilipino. Mahilig din siya sa Filipino foods. Paminsan-minsan gumagamit din siya ng mga Filipino words, no? So pusong Pilipino na rin si Justin Brownlee. So, anong ibig sabihin ng Sikolohiyang Pilipino? This is a field of knowledge where we try to understand the whats and the whys of Filipino patterns. Ano ang mga Filipino patterns? Bakit ganon? Naging ganon ang mga Filipino patterns? Yan ang pinag-uusapan natin in the field. Now, given this definition of Sikolohiyang Pilipino, meron tayong assumption na tinatanggap or pinagpapalagay na totoo. Ang assumption natin, dahil may Sikolohiyang Pilipino, merong mga obvious na katangian ang mga Pilipino na hindi mo makikita sa ibang lahi. Kasi kung hindi totoo itong assumption na to, wala tayong Sikolohiyang Pilipino na pag-aaralan. Pero meron nga. Meron tayong mga qualities that are so obvious na hindi masyadong kita sa ibang lahi. Like for example, yung kanta nung Orange and Lemons. Gumawa sila nung kanta, ang title Pinoy Ako. Meron daw tayong mga lahi, meron tayong mga qualities na ibang-iba kumpara sa ibang lahi na dapat natin ipagmalaki. Pakinggan nyo yung kanta ng Orange and Lemons, mas ma-appreciate nyo yan. Yung pagka-Pilipino ninyo. Tulad ng ano yung mga qualities na dapat nating ipagmalaki, na litaw sa kultura natin, nandyan ang bayanihan. Nandyan ang pagmamahal at pag-value natin sa mga matatanda, especially our parents. Kaya sa Pilipinas, hindi uso na yung parents mo ilagay mo sa home for the aged or nursing homes. Kasi kultura natin na kapag ang mga magulang tumanda, tayo ang mag-aalaga. Mamamatay sila sa mga bahay natin. Hindi yung ilalagay mo sila sa home for the aged and let people take care of your parents. Sa Filipino culture, kapag nalaman yan, na ginawa mo yan sa parents mo, makakarinig ka ng mga negative comments. Wala kang utang na loob, tinapon mo lang yung magulang mo dyan, kasi nga, hindi natin kultura yung ganon. We value our parents so much that we will take care of them for the rest of their lives.
Ang mga Pilipino rin, during disasters, may kakaibang ugali. Meron tayong ability to be resilient, meron tayong ability to have fun sa gitna ng mga sakuna. Bahana, nagiinuman pa, nagbabasketball pa, ine-enjoy pa yung baha. Sa internet, sa social media, kapag ang Philippine society highly stressed, anong ginagawa? We use humor to cope up with the stress that we are experiencing. Kaya sa Pilipinas, kapag ang Pilipino stressed, alam mo yan kapag dumadami yung memes na lumalabas. Yan yung coping mechanism ng mga Pilipino. Imbis na mabuisit tayo, ma-stress tayo sa mga political issues, sa mga disaster issues, gawa na lang natin ng katatawanan. Gawa tayo ng mga memes. Ang mga Pilipino rin, litaw na litaw yung pagka-religious. Ang dami-dami nating araw sa kalendaryo na piyesta. And if you know, ang piyesta sa Filipino context is a special day for a religious character. Isa sa mga pinakamalaki dyan, yung Quiapo. Piyesta ng Quiapo. At ang piyesta ng Quiapo, isa lang yan. Sa marami pang mga piyesa sa iba't ibang panig ng bansa. Kayo na lang bahala mag-research dyan. I-google nyo na lang yung list of Philippine festivals. Ang dami. Again, for each festival, meron niyang ina-address na isang religious character. So, hindi kinakalimutan ng mga Pilipino yung mga religious characters na yan, which tells you na talagang relihiyoso ang mga Pilipino. Meron din tayong mga negative Filipino qualities na angat. Pero ito yung mga hindi natin dapat ipagmalaki. Rather, ito yung dapat nating i-improve or i-lessen. Dito na papasok yung crab mentality, manyana habit, ang mga Pilipino, mahilig umepal, marites, mga chismosa, wala namang kinalaman sa kapitbahay, gusto niya kasama siya sa buhay ng kapitbahay niya. Yan yung mga pangit na pattern sa mga Pilipino. Bottom line, after everything I'm saying, again, i-emphasize ko lang ano ang psikolohiyang Pilipino as a field. It is a field of knowledge where we try to understand Filipino patterns. Ano ang iba't ibang mga Filipino patterns? Bakit naging ganun ang mga patterns natin? Ano ang iba't ibang mga Filipino factors that may explain? Bakit naging ganyan ang ugali ng mga Pilipino? Gentle reminder lang, no, in connection to the lecture I'm saying, hindi lang kulturang Pilipino ang may litaw na katangian na pinag-aaralan. It's just that in this lecture, of course, ang focus natin is yung kulturang Pilipino. Kasi yun ang subject psikolohiyang Pilipino. Pero meron ding ibang mga psychologies na iba sa psikolohiyang Pilipino. At dapat din natin i-acknowledge yan. Meron tayong African American psychology, Gestalt psychology, Hispanic psychology, may sariling psychology din ang mga Hapon, may sariling psychology din ang mga Chinese. So if you want to better understand, mas lumalim yung pagkakakilala mo sa mga taong ito, mas gusto mo silang maintindihan, mas ma-appreciate anong gagawin mo, pag-aralan mo yung mga kultura nila. And if you are a psych major, interesado ka sa mga usaping kultura, ang bagay na i-major mo, cultural psychology. This is a very legitimate field. Isa itong specialization in the field of psychology. Basta ang bottom line lang, no, is meron tayong psikolohiyang Pilipino na dapat pag-aralan. Kasi mga Pilipino tayo. Alright? So, yan ang pinaka-description ng psikolohiyang Pilipino as a field. And by the way, I highly recommend basahin nyo itong libro na to. Most of my lectures, dito nakapattern sa libro na sinulat ni Virgilio Enriquez, isa sa mga ama ng SP. Speaking of ama ng SP, other than Virgilio Enriquez, sila Lagmay, Salazar, Bolatao at marami pang iba, they are considered as the founding fathers of psikolohiyang Pilipino. So, ma-encounter natin sila as we go along this subject. Ang psikolohiyang Pilipino, meron din siyang professional organization which tells you that indeed this is a legitimate field. Isa itong seryosong field in doing research tungkol sa psikolohiyang Pilipino. Ito yung tinatawag na Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino or PSSP for short. So I highly recommend yung mga psych majors in the future pag graduate ninyo, sana maging miyembro kayo ng PSSP. Isa sa mga functions ng PSSP is to come up with annual conferences wherein ang mga researchers sa Filipino psychology nagtitipon-tipon para i-present yung mga research results nila na may kinalaman sa psikolohiyang Pilipino.
So mahalaga tong organization na to, nakakatulong sila sa pagpapalalim, sa pagpapayaman ng knowledge natin tungkol sa psikolohiyang Pilipino. Punta na tayo sa number 2. Bakit ang isang psych major dapat mag-aral ng psikolohiyang Pilipino? Ang pinakasagot dyan, hindi kasi sapat ang Western psychology sa pag-intindi ng mga Pilipino. Unfortunately, maraming psych majors ngayon, yan ang assumption. Akala nila, the best way to explain Filipino patterns is always to go back to what Western psychologists said. Kaya maraming psych majors ngayon, kapag nagpapaliwanag sila ng patterns of behaviors, especially ng mga Pilipino, babanggitin nila yung mga sinabi ni Freud, ni Maslow, ni John Piaget, na lahat naman ng mga yan, mga Western psychologist. Ang problema is, may problema sa ganyang practice. Kapag gumagamit ka ng Western psychological concepts in understanding Filipino patterns, you are erroneously assuming na pareho lang ng psychological experiences ang mga Westerners compared to non-Westerners, including tayo, mga Pilipino. Alam naman natin na mali ang ganyang assumption. Maraming differences in psychological experiences between Westerners and non-Westerners. Kasi magkaiba tayo ng socio-cultural context, magkaiba tayo ng historical background. Ang daming pagkakaiba ng isang first world country sa isang third world country tulad natin. And those differences that I'm talking about, it will shape our psychological experiences in different ways. Kaya hindi dapat lahat ng Western psychological concept galing sa first world countries like America and Europe, ia-apply mo sa third world country tulad natin. Kasi may mga differences yan. May mga psychological concepts, no, in the West na hindi siya applicable sa Filipino experience. Another evidence to support this idea, bakit meron tayong mga psychological concepts na wala tayong Tagalog translation or Filipino translation, such as Oedipus complex, archetypes, unconscious, self-actualization. Gawa ito sa West mostly American and European. Pero bakit wala tayong Filipino translation sa mga words na yan? Kasi ang explanation, hindi ito part ng Filipino psychological experience natin. So there is no need to come up with terms like this in our own language. Kasi nga, hindi naman parte yan ng Filipino psychological experience. Pero, ginagamit pa rin ng maraming psych majors in making sense of people's behaviors. Kaway-kaway dyan, yung mga guilty dyan. Ilang beses ka na nagpaliwanag ng pattern of behavior gamit ang mga to. Ginamitan mo ng Oedipus complex para ipaliwanag bakit niya crush yung seatmate niya. Gumamit ka ng konsepto ng unconscious para ipaliwanag bakit yung kapitbahay mo hindi niya mahinto yung paninigarilyo niya. Okay? Again, that approach, malaki ang problema dyan. It is coming from a wrong assumption na parehong-pareho lang ng psychological experiences yung Westerners and non-Westerners. Another case in point, no, to support what I'm claiming here, no, nagkaroon ng pag-aaral on happiness in connection to different cultures. Basahin niyo tong article na to. I highly recommend you read this. Ano ang finding ng article na to? Ang happiness pala, or subjective well-being in psychology, iba-iba pala ng definition yan sa iba't ibang mga cultures. So the way Westerners define happiness is different from the way non-Westerners define happiness, including us. So iba ang pananaw ng mga Pilipino sa kaligayahan kumpara sa mga kumpara sa mga Europeans. So ang sagot sa question na to is no. Iba tayo ng pananaw, iba tayo ng standards on what makes us happy compared to what makes Westerners happy. Kaya kapag naghanap ka ng top variety shows, 'di ba ang variety show, ito yung mga shows na nagbibigay ng happiness. Ano ang mga variety shows sa Pilipinas na nag-i-increase ang happiness natin mga Pilipino? Yung mga majors, 'di ba? Alam niyo na yan, The Network Wars. Nandiyan ang Itbulaga, nandiyan ang E80, nandiyan ang Showtime. Ito yung mga shows na nagbibigay saya sa mga Pilipino. Pero sa Amerika, wala silang ganyang direct equivalent. Hindi ganyan ang setup ng variety show nila. Yung may lalabas ng mga artista, kakanta, maglalaro, mamimigay ng pera, walang ganong direct equivalent sa Amerika.
In fact, if you Google this, i-type nyo lang variety show. Top variety show in America, ang lalabas yung Jimmy Fallon show or Tonight with Jimmy Fallon, I mean. Ibang-iba yung setup nito sa Itbulaga, which tells you na iba ang mode, iba ang paraan ng pagpapasaya dapat. Depende sa kultura. Iba ang approach mo pag ang pinapasaya mo Pilipino, iba rin ang approach mo pag ang pinapasaya mo mga Amerikano. See? Which tells you na again, may cultural differences in certain psychological experiences. Tulad ng, again, happiness. Ang malungkot dito, i-connect ko na rin sa implication nito, no? Marami mga researchers in the Philippines, kapag pinag-aaralan is happiness, gumagamit pa rin ng mga scales on happiness developed in the West. I hope you see the problem there. Iba nga ng pananaw ng happiness yung mga Kano yung mga Europeans bakit yung skills nila yung gagamitin natin in understanding happiness in our own context? Kaya isang malaking problema ito in the field of psychological testing. Gumagamit tayo ng mga instruments that are not culturally appropriate for us. And this goes beyond happiness. Issue din ito sa paggamit ng intelligence test, sa paggamit ng personality test. Sa Pilipinas, very rampant pa rin yung gumagamit ng mga Western-made intelligence and personality tests. Ginawa sa West, pero ina-apply sa Filipino psyche na ibang-iba nga sa Western psyche. Kaya isa sa mga pangunahing goals o sinisigaw ng psikolohiyang Pilipino is mag-develop tayo ng mga scales na sariling atin para mas maging tugma yung mga results na nakukuha natin from these scales. Kasi yung validity nagiging questionable kapag nagbigay ka ng isang Western-made test sa isang Pilipino, yung raw score nun magiging questionable. Kasi nga hindi tugma yung items doon sa tao. Yung items gawa sa West, pero yung tao na sumagot, Pilipino. So the validity of the raw score becomes questionable. And to address that, yun ang solusyon. Mag-develop tayo ng mga scales na locally made. Sariling atin based on our own psychological experiences. So gumawa rin tayo ng Filipino version ng Wechsler. Gumawa rin tayo ng Filipino version ng Stanford Binet. Gumawa tayo ng Filipino version ng Big 5 Personality Test, so on and so forth. Alright? So sayang talaga kasi kapag ang psikolohiyang Pilipino hindi mag-grow. Marami tayong mga unique Filipino psychological experiences na hindi natin mapag-aaralan. Hindi kaya ng mga Western theories na ipaliwanag yung mga unique Filipino experiences natin tulad ng mga sumusunod. Pakikisama, utang na loob, hiya, kapwa. Hindi kaya ng theory ni Freud ipaliwanag ang mga yan. Hindi kaya ng theory ni Piaget or theory ni Maslow ipaliwanag ang mga yan. Dapat, kung gusto nating ipaliwanag bakit meron tayong mga ganyang karanasan in the psychological level, anong gagawin natin? Ipaliwanag natin base sa sarili nating paliwanag. Hindi yung humihiram tayo ng teorya kay Freud, humihiram tayo ng teorya kay Carl Jung para ipaliwanag itong mga unique Filipino psychological experiences na to. Tayo mismo magpaliwanag sa sarili nating mga psychological experiences. Yan ang gustong gawin natin ng psikolohiyang Pilipino. Isa pang bonus reason kung bakit dapat pag-aralan ng SP na sana ma-inspire kayo na pag-aralan ng SP is kapag naintindihan mo yung different reasons of Filipino patterns, natatanggal yung inis natin, natatanggal yung init ng ulo natin sa mga tao na may mga patterns sila na ayaw natin. Especially in Philippine society, maraming mga tao, inis na inis sa mga taong yan. Kung ano-ano mga ginagawa nila sa social media, may mga sinasabi sila na marami mga tao hindi agree. Now, kapag naintindihan natin ang psikolohiyang Pilipino, bakit sila ganyan in the first place? Bakit nila sinasabi yung mga comments nila na ganyan? Naiintindihan natin where they are coming from kasi nag-aral tayo ng psikolohiyang Pilipino, ang advantage dyan, babawasan yung inis natin sa mga taong yan. Remember, understanding pacifies emotions. So meron silang mga ginagawang nakakairita, pero dahil naiintindihan natin sila, kasi nag-aral tayo ng psikolohiyang Pilipino, mababawasan yung inis natin. Hindi naman totally mawawala, no? Maiinis pa rin tayo, pero mas klaro na sa atin.
Bakit sila ganyan? Nauunawaan na natin sila. Kasi nagpsikolohiyang Pilipino tayo. Kaya nga pwede mo rin i-connect to sa pagbabago eh. Paano magbabago ang Philippine society in general? Paano natin ma-i-improve yung Filipino patterns? Mas hindi na tayo marites. Mas hindi na tayo crab mentality. Paano mangyayari yon? Unawain muna natin yung sarili nating psyche. Kasi kahit anong gawa mo ng mga bagong policies, kung hindi siya naka-anchor, hindi siya tugma sa ugaling Pilipino, sa patterns ng mga Pilipino, kahit anong pagbabagong gawin natin, hindi mangyayari yan. Kahit anong bagong batas, kahit anong bagong presidente, hindi mangyayari yung pagbabago na gusto natin. Kailangan muna natin intindihin in a deeper level ang ugaling Pilipino bago tayo mag-isip ng mga mechanisms on how to improve our Filipino society. Ako naniniwala that's one of the reasons kung bakit konti or mabagal ang improvement na nangyayari sa Pilipinas. Economically, ganito pa rin tayo. Politically, ganito pa rin tayo. Bakit? Kasi yung mga interventions sa ginagawa natin, independent of, malaki ang disconnect sa kung sino tayo bilang mga Pilipino. And unfortunately, many Filipinos today, unti-unti, as time goes by, nalilimutan na yung pagiging Pilipino. Nabubura na unti-unti yung Filipino identity natin. At yan ang isa sa mga ayaw mangyari ng psikolohiyang Pilipino. So bottom line, kung gusto natin ng pagbabago, matinong pagbabago, kailangan lahat ng intervention sa pagbabago naka-anchor, nakadepende sa kung anong alam natin sa psikolohiyang Pilipino. Kaya in closing this lecture, ang isa sa mga response na dapat nating gawin in connection to this lecture is we need to develop psikolohiyang Pilipino. Ibig sabihin ng develop, dagdagan natin yung research, dagdagan natin yung alam natin sa mga unique Filipino psychological experiences. Unfortunately, sa current state ng psikolohiyang Pilipino, wala. Stagnant yung field. Wala masyadong bagong knowledge. Walang mga researchers or researches na umaandar in connection to certain Filipino experiences such as the following. Yan ang dapat nating response na gawin. Dagdagan natin yung kaalaman natin sa pakikisama, utang na loob, hiya, kapwa, at ang dami pang mga examples na unique Filipino psychological experiences na pwede nating pagyamanin. For example, nandyan ang Pacquiao effect. I-research na lang kung ano yung Pacquiao effect. Kung may Pacquiao effect, meron din tayong Duterte effect. Bakit ang mga Pilipino talagang sobrang hilig sa mga K-pop outputs or K-pop contents? Marami mga Pilipino talagang mga die-hard fans ng mga K-pop artists. Bakit? Bakit ganun kainit ang reception ng mga Pilipino sa mga yan? May mga Filipino reasons yan. Pag-aralan natin yan sa psikolohiyang Pilipino. Bakit parami ang mga Pilipino hindi na nagtitiwala sa old school justice system, rather pumupunta na sila sa Tulfo justice system? Bakit parte na ng lengguwahe ang words na Tulfo sa mga Pilipino? Kapag naagrabyado sila, anong sasabihin? Ipapatulfo kita. Bakit? Anong meron sa Tulfo justice system na gustong-gusto ng mga Pilipino na wala sa ating old school justice system na dumadaan sa due process? Bakit ang mga Pilipino ngayon, especially the young ones, mas naniniwala na sa mga vloggers compared to more reliable sources of knowledge? And this is disturbing. Kasi marami mga contents ang vloggers, although hindi lahat. In fairness, may mga tama rin naman, pero mas marami yung mali. Mas marami misinformation. Bad news yan. Kung ang mga kabataang Pilipino ngayon, ang basis ng knowledge is vlog na, pero ang vlog maraming false knowledge, maraming misinformation, it means maraming mga kabataan ngayon misled when it comes to certain issues in the Philippine society. Kaya maraming mga kabataan ngayon mali-mali ang ideas about certain things, mali-mali ang ideas about politics, mali-mali ang ideas about history. But in the first place, let's ask, bakit ba in the first place ang mga kabataan pumupunta sa vlogging more than the more reliable sources of knowledge? Ano yung mga Filipino factors? Yan ang dapat pag-aralan sa psikolohiyang Pilipino. Bakit ang mga Pilipino
mahilig sa mga narratives tungkol sa kabit. Tuwing ang sine tungkol sa mag-asawa, laging merong anggulo na may isang manloloko. Tuwing ang pelikula or teleserye tungkol sa panloloko, ang mga Pilipino, yun ang mga sinusuportahan. Ang hilig-hilig ng mga Pilipino sa mga cheating films. Mistress, Just a Stranger, No Other Woman. What does that tell you about how Filipinos see marriage? Ganun na ba ang pananaw ng mga Pilipino na kapag kasal, laging may manloloko, laging may kabit? And how does that affect Filipino families today? Posible kaya na contributing factor yan kung bakit marami mga Filipino families ngayon, Filipino marriages ngayon na nasisira, naghihiwalayan. Maybe it has something to do with what Filipinos expect when they enter marriage. Baka ganito na kasi yung template ng maraming mga Pilipino. Ang tanong, in the first place, bakit naging ganyan yung template ng mga Pilipino? Yan ang pag-aaralan. Yan ang dapat pag-aralan sa psikolohiyang Pilipino. Again, lahat ng topics na binigay ko dito, ang sagot, walang local theories na pwedeng makapag-explain sa mga unique psychological experiences na yan. Kaya ano nangyayari? Kung wala tayong locally made theories, well, tatakbo tayo sa mga Western made theories. Bakit? Yun lang yung meron eh. Hindi naman pwedeng tiisin natin na nangyayari lang yan na wala tayong paliwanag. Hindi tayo ganyang mga tao. We always want reasons for certain events. Wala nga tayong locally made theories, nandyan yung Western theories, kaya ang ending, pumupunta tayo sa Western theories to explain our unique Filipino psychological experiences. Na, sa tingin ko, hindi tama. 'Di ba? Ang problema dyan is, kapag lagi tayong bumabalik sa Western theories, parang, imagine niyo ito, nag-aaway kayo magkakapamilya, meron kayong issue. Nag-aaway kayo sa sala ninyo. So, nag-iiyakan kayo, yung isa naiinis, nag-heart-to-heart talk kayo. Hanggang sa may kumatok sa pintuan nyo, pagbukas nyo, may isang tao na hindi nyo kakilala, galing sa kabilang barangay. Walang connection sa inyo. And this person who entered the living room, anong ginawa niya? Inumpisahan niyang ipaliwanag kayo. Bakit kayo nag-aaway-away? Ikaw kasi ganyan. Kaya ka naman kasi umiyak kasi ganito ka. Can you imagine that? Anong mararamdaman mo? Maiinis ka. Sino ka para ipaliwanag kung bakit kami nagkakaganito bilang pamilya? Hindi ka naman namin kapamilya. Wala kang kaalam-alam sa amin. Sino ka para ipaliwanag kami? Yan yung magiging attitude mo, and it's understandable. Right? But did you notice? That's exactly what happens. That's exactly what we are doing when we use Western-made theories to explain unique Filipino psychological experiences. Parang pinapaliwanag tayo ng mga Westerners, sila Freud, sila Jung, sila Piaget, pinapaliwanag nila tayo samantalang hindi naman nila tayo kakilala. Hindi pa nga nakapunta sa Quiapo yung mga yan eh. Hindi nga nakatungtong sa Maynila yung mga yan. So, sino sila para ipaliwanag kung ano yung pinagdadaanan natin? Same analogy, same principle. Pero ang malungkot, yan ang current state ng Filipino psychology. Dahil kulang na kulang tayo sa knowledge, kulang na kulang tayo sa pag-aaral, wala tayong choice but to listen to what they are saying about us. So, sana itong lecture na to, ma-inspire kayo na baguhin yung estado ng psikolohiyang Pilipino. Dumating yung panahon na marami na tayong alam, marami na tayong mga local explanations why we have the Filipino patterns that we have. Ayan. So sana nakatulong tong lecture na to. If you have any questions or comments, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Babasahin natin yan. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.